Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. May tatlong pastor ang nag-uusap kung ano ang pinakamagandang position pag nagpipray. Habang katabi nila ang isang telephone repairman na inaayos ang linya ng telepono ng kanilang church. Nakaluhod ang the best, sabi ng isang pastor. Hindi, sagot ng ikalawa. Ang the best ay yung nakatayo ka at nakataas ang dalawa mong kamay sa langit. Pareho kayong mali, sabi ng ikatlo. Ang pinaka-the best na position ng pananalangin ay yung nakapatira pa at nakaub-ub ang ulo mo sa sahig. Dito, hindi na napigilan ng telephone repairman ang kanyang sarili. Mawalang galang na nga po sa inyo mga pastor. Ang sabi niya, kasi para sa akin po, ang the best position ng prayer na nagawa ko ay habang ako'y nakabiting patiwarik sa kawad ng kuryente. Sa araw pong ito, hayaan niyong basahin ko sa inyo ang ating teksto mula po sa aklat ng Lucas chapter 18 verses 1 to 8a. Makinig po kayong mabuti. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa bayan ding iyon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang byuda. Pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Sa verse 6, pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ang Diyos po magpapala sa Kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Now, do you believe that prayer gets result? Nasasagot ba ang prayers mo? Pag tiningnan mo ang iyong prayer life, nakikita mo bang kumikilos ang Diyos sa pagsagot sa prayers mo? Kung hindi ang sagot mo, maaaring hindi ka nagpe-pray para makuha ang sagot, ang resulta, ang bunga. Marami ang nagpe-pray but it's just a ritual, a routine. Kinondem po ni Jesus ang mga Pariseo dahil sa kanilang paulit-ulit na prayers. Ang tanong, bakit ba tayo nagpe-pray? Ano ang dahilan? Sinasabi lang ba natin ang prayer natin o nagpe-pray tayo for results? Pag-aaralan po natin sa araw na ito ang mga prinsipyong ibinigay ni Jesus tungkol sa panalangin nagbubunga. Kung saan ikinwento ni Jesus ang tungkol sa byuda na nagpray at nakuha ang ipinagpray niya. Una, makukuha mo ang bunga ng iyong panalangin sa pagiging persistent sa iyong prayer. Sa Lucas chapter 18 verse 3 nakasulat, sa bayan ding iyon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Sa kwento ng byudang ito, palagi siyang pumupunta sa hukom at paulit-ulit na humihingi ng katarungan at siya ay ipagtanggol. Hindi siya nakontento hanggat hindi sinasagot ng hukom ang kanyang panawagan at tulungan siya sa kanyang problema. She would not be denied. Now, pakinggan niyo po yung sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 18 verse 6 at saka sa verse 7. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Ang hukom po sa kwentong ito ay isang masamang hukom. Hindi siya natatakot sa Diyos at wala po siyang iginagalang na tao. So ano ang nakakumbinsi sa Kanya na dinggin ang balo at ibigay ang Kanyang kahilingan? Ito ay ang Kanyang persistence o katyagaan. At kung ang masamang hukom ay nakumbinsi sa katyagaan ng byudang babae, ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa Kanya araw at gabi? Siyempre, ibibigay niya. Ngunit, pansinin niyo ang mga salitang sinabi ni Jesus. Tumatawag sa Kanya araw at gabi. So ano ang mensaheng gusto ni Jesus na ating matutunan? Ito ay, huwag tayong susuko
sa pananalangin. Huwag tayong titigil. Huwag po tayong mapapagod. Magtiyaga tayo sa pananalangin. Ikalawa, makukuha mo ang bunga ng iyong panalangin sa pagiging precise sa iyong prayer. Alam po ng biyudang ito kung ano ang kailangan niya. She had a definite request. She was precise or specific in what she wanted the judge to do. And we must be precise in our prayers too. We must be specific. Kung nais po talaga nating ma-develop ang ating prayer life, a prayer life that is powerful, and one that get results, then kailangan po nating maging precise o specific sa inihingi natin sa Diyos. Natatandaan niyo po ba yung prayer request ni Hannah, na asawa po ni Elkanah? Kung gaano po siya ka-bold at precise o specific sa kanyang prayer? Siya'y baog at walang anak. At maaaring naisip mo na ang hiningi niya ay isang anak. That's it, period. Ngunit siya po'y nanalangin precisely or specifically for a boy. Bakit? Dahil lalaki ang gusto niya. Hannah was precise in her prayer. She was specific. Ikatlo, makukuha mo ang bunga ng iyong panalangin sa pagiging passionate sa iyong prayer. Passion ang nagdadrive sa atin. Passion is the energy which fuels us to overcome what seems to be insurmountable difficulties. Passion is what drives us in achieving our goals, and passion is what we need in our prayer life. Pinanghawakan pong mabuti ng byuda ang kanyang prayer request. Napakahalaga para sa kanyang matugunan ang kanyang kahilingan. She was passionate and persistent in her desire to achieve results. At dapat maging passionate din po tayo na makuha ang kasagutan sa ating mga prayers. Alam nyo, wala na pong higit pa sa passion ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga prayers. Doon po sa Book of Hebrews chapter 5 verse 7 nakasulat, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Ang passion po ni Jesus sa pananalangin ang nag-udyok sa kanyang mga disipulong humiling sa kanya na turuan silang manalangin. Sa aklat po ng Lucas chapter 11 verse 1, nakasulat, minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po niyo kaming manalangin. Naobserbahan nila si Jesus manalangin. At nakita nila ang kanyang passion sa pananalangin. Kaya't na-realize nila kailangan nilang magpaturo sa Panginoon kung paano manalangin. Kung gusto nating magbunga ang ating mga panalangin, kailangan nating manalangin tulad ng Panginoong Hesus, with passion. Binanggit po ni Apostol Santiago ang kahalagahan ng passionate prayer sa Santiago chapter 5 verses 16b hanggang sa 18. Pakinggan niyo pong mabuti. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga po umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Ang tanong, paano tayo magiging passionate sa ating prayers? Nagiging passionate tayo sa ating mga prayers pag ang isang bagay ay mahalaga para sa atin. Kailangan po nating makita ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kailangan nating makita ang kalagayan ng mga taong wala sa Panginoon. Kailangan nating makita kung ano ang nais gawin ng Diyos sa kanilang buhay, sa ating buhay, sa ating pamilya, at sa ating church. Ika-4 at panghuli, makukuha mo ang bunga ng iyong panalangin sa pagiging pure sa iyong prayer. Hindi po natin mahihiwalay ang kaugnayan ng prayer at purity. Kung gusto nating maging powerful sa ating prayers, kung gusto nating magkabunga ang ating prayer life, then our lives must be pure. Doon po sa aklat ng Awit, chapter 66, verse 18, nakasulat, kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya ako pakikinggan. Kapatid kaibigan, ang kasalanan ang sumisira ng relasyon natin sa Diyos. Ang kasalanan ang sumisira ng koneksyon natin sa Diyos. Doon po sa aklat ng Isaias,
chapter 59 verse 1 at saka sa verse 2, pakinggan niyong mabuti. Makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Kaya, kapatid kaibigan, kailangan nating magpakumbaba. Kailangan nating manalangin. Kailangan nating dumulog sa Diyos. At kailangan nating talikuran ang ating mga kasamaan. Nakasulat po sa ikalawang Chronicles chapter 7 verse 14 ang ganito. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa kanilang ginagawang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko uli ang kanilang lupain. Glory to God. May natutunan po ba kayo? Kung gayon, tayo po'y manalangin na. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong banal na spirito na nagturo sa amin para maging epektibo at magbunga, magkaroon ng resulta ang aming mga panalangin. And the Holy Spirit, patuloy mo po kaming turuan at gabayan na maging persistent, maging precise o specific, maging passionate, at maging pure sa aming prayers. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Glory to God.